Oy, nandito ng tag-ulan. At hindi natin maiwasang mag-alala sa mga leaking, sa pagtulo o pagpasok ng tubig sa ating mga bahay. Magmula man ito sa pader, bubong, or decking. Ano-ano nga ba ang mga remedyo para dito? Usapang waterproofing tayo mga karki. Kung ikay interesado, panoorin mo ang video ito. Well, bago natin simulan ng ating topic, ipopromote ko lang ang bago kong gawang channel, ang Kuya Tours and Trivias. So, virtual walking tours ito around places of interest all over the Philippines at soon sa abroad na may kasamang facts and infos. Kung nakakatulong ang mga topics natin sa channel na ito, isa sa paraan para ako'y masuportahan ay ang pagbisita at pag-subscribe sa ating bagong gawang channel. Kung hindi naman nakakaabala, please visit and subscribe sa ating bagong Kuya Tours and Trivia channel. Ilalagay ko sa description at sa comments ang link ng ating bagong channel. Thanks in advance at kita-kita tayo doon. Subscribe! So going back sa ating topic, ating pag-uusapan ang iba't ibang waterproofing materials na available sa market at pwede nating gamitin sa ating pinapatayo or sa existing na structure ng ating bahay. Ano-ano nga ba ang kanilang mga kagandahan o mga issues sa paggamit ito? Kung ready ka na, let's start! Waterproofing materials. Unang material, ang cement waterproofing compound. So, ito na yata ang pinaka-common at pinaka-matagal na natin ginagamit na waterproofing material sa ating mga bahay. Ito ay isang klase ng admixture or yung hinahalo sa semento para pigilan ang panunuot ng tubig sa mga pores na maaring maglabasan pagka tuyo ng concrete sa ating mga pader or sa ating mga decking. Ang isang brand na kapangalan ng Desierto ang tila ang pinaka-common na brand pagdating sa cement waterproofing compound. So, basically, hinahalo ito sa concrete mix together with the sand, graba, at yung semento. Especially doon sa mga gagawin nating roof decking or yung flooring na konkreto. Especially kung open ito or walang bubong. Nagamit din ito sa mga concrete slab sa mga comfort room or CR. Especially kung nasa upper floors ito para hindi tumagas yung tubig. At ginagamit din ito sa mga palitada or mortar na ina-apply naman sa ating konkretong pader para again hindi manuot doon ang tubig, especially kung umuulan. So ang compound nga na ito ay ginagawang non-porous yung concrete or nawawala yung mga maliliit na mga butas na kung saan dumadaan doon yung tubig. So hinihigpitan niyo yung kapit ng semento para mawala yung mga butas na yun. So simple lang din yung application nito. Ang standard ratio nito ay isang pack ng compound, mga 900 grams, sa isang sako ng 40 grams na semento. Siyempre, susundin mo rin ang tamang ratio ng buhangin tsaka graba pag hinalo mo na itong ito. Ganun din sa plastering, minus na yung mga graba. So, yun ang ratio at paghalo ng compound na ito. Isa sa kagandahan ng paggamit ng cement waterproofing compound ay nagiging integral part ng concrete ang waterproofing. Ibig sabihin, hindi ito nagfi-fade or natutuklap over time dahil nga nahalo ito sa base cement or sa base concrete ng structure. Plus, widely available din ito sa market kaya hindi ka mahirapang maghanap nito at bumili. At again, madali lang itong ihalo sa concrete mix kaya hindi komplikado yung process nito. But meron din itong limitation. Pag nagkaroon ng crack ang concrete sa paglindol or anumang dahilan, ay syempre makakapasok na yun doon ng tubig. Kaya mahalaga rin na meron tayong additional waterproofing finishing sa ating mga pader or sa ating mga slab. Speaking of additional waterproofing materials, now let's talk about liquid applied waterproofing. Unlike sa cement compound na hinahalo sa dry mix ng konkreto, ang mga liquid applied na waterproofings ay ini-spray, binabrush, ruler or sineset lang gaya ng mga pintura. Pwede itong i-apply sa vertical surfaces gaya ng mga walls or sa mga horizontal surfaces gaya ng mga slabs, mga open concrete flooring.
Una, pag-usapan natin ang mga wall applications. Isa sa pinaka-common nito ay ang mga acrylic base. Anyway, mga acrylic base ang karamihan sa mga weather resistant na mga paints na ating ginagamit or yung mga pang waterproofing. Ito ay nagbibigay ng parang rubberized na barrier sa ating mga walls at ina-apply ito sa positive side ng ating mga pader. Anyway, pag sinabing positive side ng bahay, ito yung labas na surface ng pader. Pag sinabi namang negative, ay ito yung loob na surface ng pader ng ating mga bahay. Ang mga acrylic based na materials ay ideal sa ating walls dahil bukod sa waterproofing na properties nito, meron din itong resistance against UV damage or yung mga damages na maaaring sanhi ng pagka-expose sa init ng araw. Kaya in our exterior walls, bagay talaga ang mga acrylic based na materials. So, hindi naman komplikado ang application nito. May dalawang common type nito. Una is yung hinahaluan ng semento para mas kumapit sa pader. Ito ay parang magiging base coat. So, after mong magpalitada, lilinisan mo yung pader para matuyo, of course. Mainam na maghintay like 2 weeks para talaga masigurado na matuyo yung palitada bago mag-apply ng finishing na ito. So, ang standard ay maglagay ng 7 kilos ng fine cement sa 1 galon ng materials na ito. 2 coats dapat ang application nito sa walls at syempre hintayin mo itong matuyo. So, ang pangalawang type ay ang tinatawag na elastomeric paint. Ito naman yung pang top coats naman na may weather resistant properties. So, elastomeric paint ay combination ng latex at ng acrylic. This time, hindi mo na kailangan haluan ng semento. So, again, pag tuyo ng pinturang ito ay parang may rubberized na surface ang yung pader, which also protects it from penetration ng tubig, especially dun sa may mga hairline cracks sa ating concrete na mga walls. Well, for more infos at tamang application ng mga paints at mixture na ito, well, pwede nyo i-consult ang inyong pintor or ang mga mason. Siyempre, mas may experience sila doon. Anyway, bago tayo magpatuloy sa iba pang mga waterproofing materials, may nagawa na tayong mga videos relating sa rainy season. Tulad ng mga iba't ibang design sa roofing, mga paraan para hindi pumasok ang tubig sa ating bahay, at may video na tayo na nagpapakita ng isang example ng isang typhoon resilient house design. So, pwede nyo silang panoorin pagkatapos ng video ito. Going back, next liquid applied waterproofing materials ay ang epoxy coating. Well, kilala ang epoxy materials bilang effective na sealant. Ito yung mga ginagamit nating pangtapal sa bubong. Ito rin ay ginagamit bilang anti-corrosion or anti-rust primer sa ating mga bakal para maiwasan itong mga lawang. At syempre, effective din itong pang waterproofing, especially dun sa ating mga concrete slabs. So, simple na rin yung application nito. Karaniwan itong binubuhos sa floor surface at kinakalat using scrapers or mga rollers. Usually, mga 1 linggo ito bago fully dry or matuyo. So, simple and direct lang ang application nito. Nagagamit din ang epoxy na waterproofing sa mga walls using spray method naman. Isa sa kagandahan ng paggamit ng epoxy na waterproofing sa ating mga flooring ay ang kanyang impact at abrasive resistant sa kanyang surface. Ibig sabihin, hindi ito madaling magasgasan or mapunit, especially kung natamaan or merong mga hinihilang mabibigat na bagay over dito. So again, bukod sa waterproofing na properties nito, ay bagay din ito sa mga areas with high foot traffic. Medyo may amoy lang ito but hindi naman ganon ka-irritating. Again, epoxy can be a great sealant, an anti-rust primer, at syempre effective din na waterproofing materials. Liquid applied. Matapos nating ma-discuss ang mga liquid applied na waterproofing materials, ngayon pag-uusapan naman natin ang mga sheets or membrane type na waterproofing. May dalawang common na ginagamit sa atin. Una, ang mga bituminous base para itong mga asphalt sheets.
Nilalatag ito sa flooring at nag-o-overlap sa joints to prevent water from seeping sa surfaces ng ating mga concrete slabs or flooring. Like sa mga liquid applied, hindi ito kailangang hintayin na matuyo dahil nga nilalatag lang ito. Pero ginagamitan ito ng heat through torching para palambutin yung underside nito at kumapit sa concrete surface. So kung may nakikita kayong sinusunog na maitim na film sa roof decking, well, ito na yon. Again, wala nang waiting time para matuyo kasi nilalatag na lang at iniinit. Saving time. Flexible din ang mga sheets na ito at meron ding impact resistance. Well, ang issue lang nito ay less aesthetic lang tignan dahil nga parang asphalt base ito. Kaya hindi ito ganun ka aesthetic. May tendency ding matuklap ang mga sheets nito sa katagalan ng panahon. Isa pa sa mga sheet type na waterproofing materials ay ang PVC or ang polyvinyl chloride plastic sheets na pang waterproofing. So, para itong floor mat but way more durable at weather resistant. At dahil nga plastic, meron itong waterproofing na property. So, just like the bituminous sheets or yung asphalt sheets ay nilalatag lang din ang mga PVC waterproofing sheets. Pero, hindi na ito ginagamitan ng torch or yung iniinit or sinusunog. Ito ay pinafasten lang or dinidikit by way of adhesive to the surface or dun sa ating decking. So, yun ang iba't ibang waterproofing materials na pwede mong gamitin sa inyong bahay ngayong darating na tag-ulan. Anyway, again, if you want to support me in this kind of contents, please do also visit our newly created na channel, ang ating Kuya Tours and Trivia. At syempre, mag-subscribe. Again, nasa description at comments ang link ng ating bagong gawang channel. Subscribe na! Again, ito yung Kuya Architect. Like, share, and subscribe. Hanggang sa susunod nating video. Paalam!